Tinatry lang yung bago. Oo, tatry ko lang yung ano. Bumili akong bagong selfie stick. Background namin ni Mama Kare. Bago kami makarating dito sa Ireland, nag-Jamaica muna kami. Nag-work kami doon pareho ni Mama Kare. Pero si Mama Kare ang main visa holder. So siya yung parang worker. This process is maybe applicable only sa Ireland and UK. Ireland and UK. Automatic din nag-email yung OWA for membership nga. Kasi yun nga, since from scratch talaga ako, hindi rin ako member ng OWA. So might as well mag-register na rin sa OWA. Ano na rin ako, OWA member. So yes, I'm officially an OFW. Hindi na lang ako dependent ni Mama Kare. Hello guys, welcome back to our channel. Say hi Mama. Pen. Hi! So yun, today is March 23rd. Medyo malamig-lamig pa rin. Kahit springtime na, no Mama? Ayun, nag-video lang tayo. Papakita natin ito. Nasa city center kami. And then tinatry lang yung bago. Oo, tatry ko lang yung bumili akong bagong selfie stick para mas stable siya tignan kaysa yung kamay lang, no? Kamay lang yung gamit. So yun, lakad-lakad lang muna tayo. Galing kami galing kaming dance class ni Pen. Hindi kasi pwede mag-video doon, so hindi kami nakakapag gawa ng mga video ni Pen sa pagsasayaw niya. Sana kaya. Diba? Malay. Tapos ayun, pauwi na kami. Kumain lang din kami sa Pinoy store. Pinoy restaurant dito, yung Dasco Deli. And then namili lang kami ng mga kung ano-ano pangkain, oo. Uy, ang lamig pa rin guys. Kahit spring na. gusto niya sa Tesco. Ayan we have a blue sky today. Pero naulan pa rin, no? Ang lakas na ulan kanina. Grabe talaga dito sa Ireland. Mamaya mainit, mamaya mainit, mamaya maulan, ganyan. Pero maganda pa rin, maganda yung ngayon, weather. Mula city center pupunta sa bahay, mga 15 minutes walk, no? So lakad-lakad lang muna tayo. Pag pauwi namin, discuss na natin yung pinangako ko. Pinangako na matagal na. Kada end ng vlog sabi ko POEA vlog ako. So yun. I've seen those sleepless lights, sipped on the champagne life, New York City, high dollar tipsy, and I felt an LA sun, cruising up Highway 1, picture perfect, that red sting was worth it. I've been to some parties, seen my name on marquees, red line in a black Ferrari in the country, but I've never been on top of this world. One look you want, girl, white Adidas on bare feet, t-shirt hiding your two-piece, angel beneath the makeup, wake I could only make it, never have I ever, no I've never seen something like you. Seen something like you. It must be magic. You're all seven wonders, wrapped up in one girl, star shooting, breathless as heaven. But I've never been on top of this. So yun, medyo
medyo na-interrupt yung video natin kanina kasi ito, yan, hangin ang lakas. So, ano na, mga 5 minutes walk na lang tayo mo. 5 to 10 minutes walk. So yun, before pala natin i-discuss yung POEA na pinasa namin, quick background lang sa mga hindi nakakaalam pa ng background namin ni Mama Kare. Bago kami makarating dito sa Ireland, nag-Jamaica muna kami, nag-work kami doon pareho ni Mama Kare, pero si Mama Kare ang pinaka main visa holder, so siya yung parang worker. So meron na siyang POEA at that time. Ngayon, ang pinasa lang ni Mama Kare this time is POLO employment verification. Yung po, oo, kasi change of employer siya. Nung pumunta kami dito, no need pang mag-update kasi hindi naman requirement ang OEC sa ibang immigration bukod sa immigration sa Pilipinas. So yun, yun nga, POLO verification lang siya. At ako naman, wala akong kahit ano, wala akong OWA, wala akong hindi ako member ng POLO, dahil nga puro dependent visa lang ako. Nagtry ako mag employment verification sa POLO dito na para may sarili akong OEC, hindi na akong nakadepende lang kay Mama Kare, kasi just in case na umuwi kami ng Pilipinas, hindi rin kami talaga sure kung anong mga requirements sa immigration. So parang nagpaka-safe na lang kami, since may work kasi rin ako dito sa Ireland. Kasi nagwo-worry lang kami, kunyari tanongin ako, dependent visa ako, tinanong ako may work ako, baka hingaan ako ng OEC. Yun lang naman, medyo para makasigurado na makaalis ulit, makabalik dito sa Ireland. Pero wala pa kaming balak din umuwi. 3 years na kaming, almost 3 years na, no, na wala kami sa Pilipinas. Lagpas na. Almost April 2020 through April 2022 kami umalis ng Pinas papuntang Jamaica. So yan guys, 2022. So 2020, ay sorry, 2021, tama. Magti 3 years na kasi, mag-April 2024 na. So yun yung background namin. At ang POLO pala na pinakamalapit dito, POLO office na pinakamalapit dito is sa UK pa. So yun, ano lang, email lang siya talaga. I-explain ko later. So yun, malapit namin sa bahay. Nakakapagod. Di ba kanina medyo blue sky. Tingnan mo. Ayan, this is life in Ireland. Mukhang malakas na naman. Grabe. Grabe talaga kahapon. Nasa bahay ako. Maaraw siya. Maya-maya ang lakas ng ulan, tas nag-hail na yung mga maliliit na butil ng yelo. Sobrang lakas, baga-araw na naman. So yun, sobrang nakaka-relate dito yung mga nakatira sa UK at sa Ireland, kasi halos same yung tapos sa likod ko may pagka-blue pa, pero dun sa unahan ko may ma-cloudy na. Wala na yung mga flowers. Ito maganda to parang last month lang naman. Kulay puti siya, ngayon brown na, parang patay na yung mga flower. Oo. So yun, hindi mo mapapansin yung spring dito kasi sobrang lamig na akalain mo winter pa rin. Tapos nung marirealize mo na springtime na, summer na pala, kasi naglantahan ng mga flowers. So yun, nagmamadali na kami dahil ayun na, bumubos na guys. See you later. One eternity later. So hello guys, we're back home na. Ayun, so just like what we have discussed earlier,
i-discuss ko yung Polo Employment Verification sa inyo, kung paano kami nakapag-verify na employment sa Polo dito sa Polo London. So there's no Polo office in Ireland, so we have to submit it to Polo London. So yun nga, this process is maybe applicable only sa Ireland and UK na mga nagtatrabaho, pero yun, hindi ko ma-verify kung applicable din to sa iba't ibang bansa like sa Cartig Europe, kasi baka meron din silang mga separate process or merong silang separate embassy sa kanilang country kung saan sila naka-reside or nag-work. So yun nga, so yun, disclaimer lang, this should only be applicable sa Ireland and UK. So yun, ipaplash ko pala dito sa side na to yung kung ano yung parang form na nakita namin sa internet. Actually, nag-search lang kami, nakita rin namin to sa Filipino-Irish na group namin sa Facebook. May nag-post nito, which is legit naman kasi na-verify naman kami ni Mama Karen at nakaroon kami ng OEC. So yun nga, ibabasahin ko lang kung kani-kanino to applicable. So sabi dito sa form is, this is applicable for those with working visa. So yan, si Mama may working visa. Ako technically open work permit ako. So my visa is also categorized as working visa. Ayun, so with working visa, if their employment contracts have been registered with POEA or Polo London, si Mama yon, they transferred employment from another country to the UK. Yung pasok din si Mama Hare. And then their employment documents were previously registered with POEA prior to coming to UK or Ireland, but later transferred to a new employer. So saan ako pala applicable doon, Mama? Kasi yun nga, yung situation ko, hindi ako nakapag-register ng POEA, as in talagang fresh na fresh. This is my first time magpa-verify ng employment sa Polo. Kahit nakapag-work ako sa Jamaica, pero 5 months lang din ako sa Jamaica. So hindi na rin ako nag-apply ng Polo verification na employment. So dito lang ako nakapag-apply. So yun. Ito yung mga requirements, isa-isahin natin. So nakalagay dito, copy of employment contract with signature of the worker and employer. Tapos pangalawa, copy of passport with at least 6 months validity from the intended date of departure from the Philippines. And then copy of both pages of biometric residence permit showing NI or working visa with validity period that would cover date of return to the job site. So dito sa number 3, ang sinabit namin yung IRP namin, kasi yun yung parang residence permit na rin namin dito. Tapos nagpasa din ako ng binasa ko yung visa ko mismo, sinabit ko din dito. And then number 4, copy of latest payslip or company ID or certificate of employment. Pinasa ko yan, both yung payslip at saka yung hindi na pala kumuha ng COE, employment contract pala yung sinabit ko. So yun, nagsubmit ako ng payslip, latest payslip, dalawa pa nga yung pinasa ko, November and December pa yun. And then yung panglima, affidavit of work stating the circumstances and timeline on how employment was secured, Annex G. Pero dito sa form na to, wala kaming Annex G na nakita. So nagtanong-tanong din ako, and they instructed me na mag-submit lang ng, wala siyang parang specific format. Nagsulat lang kami sa Microsoft Word ng kung paano ko na-secure yung work ko. Yun, parang kinento ko doon na nakarating ako sa Ireland with stamp 1G permit, which is yung open work permit naman. Tapos
ganyan. Parang naglagay ako ng timeline, na-invite ako for interview sa company ni Mama Hare, na-interview ako ng twice, and then naharap sa gantong date. So yun, kailangan mo lang kwento kung paano mo na-secure yung employment mo. So yun, with that 5 requirements, sinabit ko siya. Ito na yung sasabihin na natin yung timeline. Sinabit ko to through email na nakalagay dito sa form, yung polo_london@dole.gov.ph. Sinabit ko tong documents nung December 28, 2023. And then, syempre holiday, nag-reply si Polo London nung January 3rd na asking for they asked for payment na. So nandun na rin yung details kung paano magbayad. And then nagbayad ako the same day. Sinend ko lang yung parang verification or deposit slip. And then bumalik sila kinabukasan January 4th. Kailangan ko daw mag-register sa Balik Manggagawa through online kasi wala pang akong account. So yun, from that, nag-register ako kinabukasan din, January 5th, 2024. And then, nag-send na sila ng verification na registered na ako sa Polo noong January 7, 2024. So, nakalakip doon or naka-attach doon sa email yung soft copy ng OR ko. Nagbayad ako ng, sabi ko ba? Yung payment is £9 for Polo verification. Nagbigay sila nila yung soft copy ng OR, and then yung mga documents na pinasa ko may tatak na nila. So soft copy lang yung na-receive ko. Ang sabi nila, I need to go there sa London to collect the original documents, or pwede rin via courier. So kailangan ko pa siyang isipin kung paano kunin. Pero yon, hindi ko pa kasi din siya priority kasi nga ang priority ko lang is makakuha ng OEC para parang yun na yung parang official ko na na-verified ako ng Polo. So yun, pero yun nga, ang sabi din nila yung archiving din, parang sobrang dami nilang mga applicants or mga nagpapa-verify, after 4 months i-archive na nila yung documents. So yun, hindi ko pa naman din siya priority. Tapos yun, nakalagay din sa email nung January 7 na kung paano ko mapiprint online yung OEC. So bear in mind lang guys, yung pagpiprint ng OEC, hindi ako sure kung unlimited yung printing. Pero nag-try ako mag-print once nung January 18. Tapos meron nakalagay doon na parang expiry. Expiry niya is March 8. So parang 2 months lang yung validity nung from the start ako na nag-print. So, pwede pa naman ako mag-reprint pero hindi ako sure kung comment lang kayo kung pwedeng unlimited na printing. Kasi yun na ngayon yung bagong process. Kasi ang dati, recent process is para makapakuha ka ng OEC, pag pumunta ka ng Pilipinas, pupunta ka pa ng PUEA para print ulit ng bagong OEC. So, yun, wala na ata yung ganung process. Pwede ka na mag-print online gamit yung link na yun or yung app na from PUEA. Hi guys! Oh, say hi. Hi! I already said hi. Alright, say hi. Well, say welcome back to our channel. Welcome back to my channel! Ganda nung lighting natin So, yun. So bukod that, so okay na yung Polo. Verified na ako sa Polo. Si Mama din nag-submit siya separately. I promise I will not. Halos same lang din naman yung requirements namin. Pen. How's it say? Pen, huwag ka may ngayon ha. Doon ka muna. Ay, sabi ko muna. Tapos, automatic din nag-email yung OWA for membership nga. Kasi yun nga, since from scratch talaga ako, hindi rin ako member ng OWA. So, might as well mag-register na rin sa OWA. So, nag-email sila sa akin right after nung Polo verification ko nung January 7th. Nag-email sila nung January 8th na
naghihingi na silang ng requirements para ma-register ako sa OWA. So, the requirements are information sheet. Ilalagay ko din dito. Kaya mo. Kulit na anak ko, no? So, nakalagay dito yung so ito yung ayan nga information sheet, tapos kasama din yung mga pipilapan lang yung information sheet, tapos may iba pang mga requirements like copy of a valid passport, copy of my IRP, and then latest payslip. Tapos yun, sinabit ko siya nung January 17, 2024. Tapos nag-reply sila for payment processing na ito medyo mas mahal siya. 23 pounds yung babayaran para magpa-register sa OWA. Tapos yun, nag-send sila ng kung paano yung process ng payment. Tapos nagbayad ako ng January 31st, and then na-receive ko yung official OR via email noong February 6. So, I think ang OWA membership na yon is valid for 2 years only. So, yun. Ayun. So, okay. Ano na rin ako? OWA member. So, yes. Yes. I'm officially an OFW. Hindi na lang ako dependent ni Mama Kare. So, yun din. Yun lang din yung goal. Para mas maging smooth yung processing namin kung umuwi man kami ng Pilipinas, which is hindi pa namin talaga really sure. Sana may napulot kayo dito sa itong vlog na to. Please comment down below kung very informative ba siya, or kung may mga question kayo regarding this process. We might be able to help you. Ibibigay ko din yung link, kasi yung link nung form kanina na nakuha namin, kasi ano siya, parang link siya, tapos kapag clinic mo siya, parang i-download mo lang yung PDF file. So, nandun lahat ng information. Pero yun nga, sinabi ko yung process na to, pero dito, once na i-submit mo yung documents, mabilis lang, i-instructan ka naman nila kung ano yung mga next step mo. So, hindi ka naman maliligaw actually. So, yun. I think that's all for now. Yun, thankful na rin na natapos namin tong vlog na to, na matagal ko nang pinangako sa inyo. Ayun, so please keep on watching our vlog. Sobrang na-appreciate namin yung mga comments nyo. Hi, shoutout na tayo, no? Shoutout po kay Miss Christine Yap. Nakakatuwa yung mga comments niya. Medyo siya, uplift ng namin, na mas magpursige pa. Pero yun, hindi pa talaga namin kaya na mag-vlog ng 3 times or mas mahaba pa per week, kasi yun, busy rin kami sa work. Pero yun, tinatry pa rin talaga namin gumawa ng mga videos. Ayun, nakakatuwa lang na may mga nag-a-appreciate. Tapos yun, ilalabas din namin yung cork vlog namin. 2 video yon, part 1 and part 2. Kasama yung mga kasama namin dito sa Limerick na mga Pinoy CPAs. Tapos, so yun, please continue to support us, and may God bless us always. Thank you. Bye.